Hi, hello po sa inyong lahat. Isang masigla at mapagpalang araw ho sa inyo. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maganda kayong kalagayan saan man ho kayo naroon, sa Pilipinas man o sa ibang bansa na nagtatrabaho. Sana ho ay nasa maayos kayong sitwasyon. Nagbabalik hong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog at ngayong araw ho na ito ay napakaganda ho ng ating topic ngayon. Ito ho ay may kinalaman sa Tejeros Convention. Sino ga ho ang nakakalam sa inyo ng mga pangyayari ho sa ating kasaysayan tungkol ho dito sa isang kaganapan ho na ginanap sa Cavite, itong Tejeros Convention. So ito ho ang ating pag-uusapan ngayong araw ho na ito, kaya wag ho kayong bibitaw. Panoodin nyo ho ang aking video ito at dito ho natin malalaman kung ano ho ba itong tinatawag na Tejeros Convention. So yun nga ho, itong Tejeros Convention ho ay isang kaganapan ho sa ating kasaysayan na nangyari ho noong Marso 22, 1897 ho. Ito ho ay pagtitipon-tipon ho ng ating mga revolusyonaryong mga Pilipino ho na nakikipaglaban sa ating pag-alsa ho sa mga Kastila. So ito ay isang pagtitipon-tipon ho upang maghalal ng mga opisyalis ho para sa itatayo hong revolusyonaryong gobyerno o pamahalaan. Bago ho naganap ang tinatawag na Tejeros Convention ay meron hong pagpupulong na nangyari ho noong December 31, 1896 at ito ho yung tinatawag na Imos Assembly. So ito ho ay dinaluhan ng Magdalo at Magdiwang ho na pinamunuan ho niyang ama ng Katipunan si Supremo Andres Bonifacio. So layunin ho ng pagpulong na ito na pag-usapan ho yung pagtatanggol ho ng Cavite laban ho sa mga Espanyol, dahil marami na hong lugar ang nasakop ho ng Gobernador General na si Polavieja. So yan ho ang unang layunin ho ng pagpupulong ng Imos Assembly. Subalit ang nangyari ho ay nalipat ho yung focus ng pag-uusap ho tungkol sa pagtatanggol at ito ho ay nauwi dun ho sa usapin ng pagtatayo ho ng bagong revolusyonaryong pamahalaan. So ang mga Magdalo ho ay nais magkaroon ng isang bagong revolusyonaryong pamahalaan, sa balit ang mga Magdiwang naman ho ay gusto nilang ipagpatuloy ho yung Katipunan bilang pamahalaan. Noon hong unang bahagi ng pagpupulong ho sa Imos Assembly ay meron hong gustong gawing presidente ho itong si Supremo Andres Bonifacio. Subalit ang gusto ng nakararami ho ay maging formal at opisyal ang paghalal ho kaya Andres Bonifacio. Subalit napagpasyan ho dyan sa pagpupulong na yan na magkaroon ho ng formal at opisyal na eleksyon. So yun ho ang napagkasundaan dyan ho sa Imos Assembly na ginanap ho noong December 31, 1896. So yun na nga ho, nangyari ho ang takdang araw para ganapin ho ang halalan noong Marso 22, 1897 at yan hong tinatawag na Tejeros Convention ay naganap ho doon sa Hacienda Tejeros, San Francisco de Malabon, Cavite. So doon ho ginanap ang Tejeros Convention at yung lugar ho na yan ngayon ay ang tinatawag hong General Trias, Cavite.
Sa pagsisimula ho ng halalan sa Tijeros Convention ay may nagtanong ho kung ano ho bang klaseng gobyerno ang itatayo. Subalit sumagot ho si Supremo Andres Bonifacio na ang gobyernong itatayo ay isang republika. At bago nga po mag-umpisa ang halalan sa Tijeros Convention ay sinabi po ni Andres Bonifacio na kung ano man ho ang kalalabasan ng resulta ng halalan ay dapat itong igalang. Bago po mag-umpisa ang halalan ay tumayo po itong si Jacinto Lumbreras ng Magdiwang at iminungkahi na maging presidente ang ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Subalit bigla hong tumindig si Daniel Tirona at sinabi niyang ang napag-usapan ay gawing formal at opisyal ang paghalal kay Andres Bonifacio. At pagkatapos ng magsalita ni Daniel Tirona ay muling nagsalita itong si Jacinto Lumbreras at sinabi ho niya na ninonominate niya ho itong si Andres Bonifacio bilang kandidato sa pagka-presidente. At ito namang si Daniel Tirona ay ninominate niya ho para sa pagka-presidente itong si Mariano Trias. At si Emilio Aguinaldo naman ho ay ninominate ni Crispilo Aguinaldo. At katulad ho ng inaasahan ay nagsimula na nga ho ang tinatawag na eleksyon dun ho sa Tijeros Convention at kung saan ho ang lahat ng nagsidalo ho doon ay nagsulat sa papel na pinamigay para ho bumoto ng kanilang presidente, vice-presidente at mga ibang mga opisyales doon ho sa itatayo nilang revolutionary government. At nag-umpisa na nga ho ang tinatawag na bilangan ho kung sino ho ang nanalo sa presidente sa itatayo ho nilang revolutionary government. So isa-isa ho nga binasa ni Andres Bonifacio ho ang lahat ng mga pangalan na nakasulat ho sa papel. At pagkatapos ho ng halalan ay dineklara na ho ni Andres Bonifacio ang mga nanalong opisyal ho sa pagka-presidente na ang nagwagi ho ay si Emilio Aguinaldo, ang nagwagi ho sa pagka-vice-presidente ay si Mariano Trias, ang Chief General ho ay si Artemio Ricarte, ang War Minister ho ay si Emiliano Rigeo de Dios at ang Interior Minister ho ay walang iba kundi si Andres Bonifacio. Hindi pa man natatapos si Andres Bonifacio sa kanyang pagsasalita ay biglang may nagprotesta at tumayo itong si Daniel Tirona. Sinabi po ni Daniel Tirona na hindi daw po karapat-dapat si Andres Bonifacio sa posisyon ng Minister ng Interior sapagkat wala naman daw po itong mataas na pinag-aralan. Kaya inirekomenda ho niya na pumalit sa posisyon ng Andres Bonifacio itong si Jose Del Rosario bilang isang abogado na papalit sa pwesto ho ng Ministro ng Interior. At dahil ho dyan ay nag-init ang ulo ni Andres Bonifacio at dinuro itong si Daniel Tirona at kinuha ho ang kanyang pistol para itutok ho dito kay Daniel Tirona at hinahamon ho niya na sila ay magduelo. Subalit itong si Mariano Alvarez ho ay nagsabing yun hong sinabi ni Daniel Tirona ay isang suggestion lamang at hindi motion dun ho sa halalan nga ho nga ginanap sa Tijeros Convention. At pagkatapos ho ng pangyayaring yan ay nagsalita ho itong si Supremo Andres Bonifacio at sinasabi niya ho ang naganap na halalan ay walang bisa ho at yun ho bigla siyang umalis dun ho sa Tijeros Convention kasama ho ang kanyang mga taga-suporta. Ayon ho sa kasaysayan, sinabi daw ho ni Santiago Alvarez at Gregoria de Jesus na bago pa ho pinamahagi ang balota ay napunan na ho ito at ito ho ay may mga nakasulat na hong pangalan. Yan ho ay bahagi ng paratang ho na nagkaroon ng
Pandaraya dun ho sa naganap na eleksyon sa Tejeros Convention. At ayon din ho sa kasaysayan, sinabi daw ho nitong si Guillermo Masangkay na mas marami hong balota ang inihanda kaysa sa mga taong naroon. So isa pa rin ho ito sa paratang na pandaraya ho sa naganap hong eleksyon sa Tejeros Convention. Ayon ho sa mga historians o mananalaysay, itinuturing ho nila itong Tejeros Convention na ito daw ho yung kauna-unahang eleksyon sa presidente at vice-presidente sa kasaysayan ho ng Pilipinas na meron hong bahid ng pandaraya. Yan ho ang sinabi ho ng mga historians o mga mananalaysay. So ito ho yung Tejeros Convention na kung saan ho ay ginanap ang election ho noong March 22, 1897 na ngayon ho ay nasa General Trias, Cavite. So ito ho yung resulta ng election ho sa Tejeros Convention sa labanan ho ng presidente. So ito hong si Emilio Aguinaldo ay nakakuha ho ng 146 vote out of 256. So siya ho ay may 57%. Ang Supremo ho na si Andres Bonifacio ay nakakuha ho lamang ng 80 ho na boto. So siya ho ay may 31.25% ho. At ito naman ho si Mariano Trias ay nakakuha lamang ng 30 boto out of 256 po. So yan ho ang naganap ho na mga pangyayari doon ho sa tinatawag na Tejeros Convention na kung saan ho ay tinuturing ho na kauna-unahang eleksyon ho sa presidente at pagka-vice presidente sa kasaysayan ho ng Pilipinas. At doon nga ho ay nababalot ng kontrobersiya ho ang nangyaring halalan dahil ho merong mga paratang na dayan. Yan ho ay ayon sa kasaysayan. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Ibinahagi ko lang po sa inyo ang naganap na Tejeros Convention na papanahon po dahil ilang araw na lang ho ay election na naman ho sa Mayo 12, 2025. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.